Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas at shoutout kay Biga Moto Vlog. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1... Let's go! Kabanata 2256 hanggang 2260 na po. Tumanggo si Aaron. Mas alam niya ang epekto ng hangguo kaysa sa iba. Hindi lang niya maibibigay kay Huang Xiaoyong ang isang pambihirang tagumpay sa 2 kaharian. Maging ang 2 kaharian ng Zhuang Tang at Gang Tian ng Apocalypse ay hindi lamang nauugnay dito, kaya't si Huang Xiaoyong ay kulang lamang ng ilang mga pagkakataon upang masira ang mga kaharian. Para kay Huang Xiaoyong, na may kumpiyansa sa Aaron, tiyak na hindi niya kailangan ng anumang pagdududa, na nagpapasigla kay Huang Xiaoyong. Kung talagang masisira niya ang hangganan at maabot ang 5 hangganan ng lampara sa napakaikling panahon, ito ay muling magugulat sa buong lungsod ng Longyan. Ang mansyon ng Panginoon. Napakalinaw ng mag-ama ni Xiao Zhan at Xiao Leng tungkol sa layunin ng pagpayag ni Xiao Dao kay Huang Xiaoyong na atakehin ang hamon. Gayunpaman, sa opinyon ni Xiao Leng, hindi ito matatanggap ni Huang Xiaoyong. Malinaw na ginagamit siya ni Xiao Dao, maliban kung talagang tanga si Huang Xiaoyong. Pangalawang tiyuhin, sa tingin mo ba posibleng pumayag si Huang Xiaoyong? Nagtatakang tanong ni Xiao Leng. Hindi pwede, pero magkakasundo. Sabi ni Xiao Dao na may kumpiyansang ngiti. Tumingin si Xiao Leng kay Xiao Zhan na may kainahinala. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang self-confidence ni Xiao Dao. Tanong ni Xiao Zhan, kailangan mong gamitin si Huang Xiaoyong, na hindi niya maramdaman. Kahit alam niya, kahit sabihin ko sa kanya ng malinaw, papayag siya. Sabi ni Xiao Dao. Dahil dito, hindi maintindihan ni Xiao Zhan. Bakit niya napagdesisyonan na papayag si Huang Xiaoyong? Bakit? Nag-aalinlangan si Xiao Zhan ng paraan. Dahil kilalang kilala ko siya, ang lalaking ito ay gustong maging limelight sa lungsod ng Longyan. Ngayon ay hindi siya masisiyahan ng lungsod ng Longyan. Ngayon ay may pagkakataon na sa Shaolin City. Paano siya susuko? Ang ganitong uri ng mga kabataan hindi isinasaalang-alang ng sigasig kung sinasamantala ko siya. Paliwanag ni Xiao Dao. Pero hindi ba niya iniisip ang sarili niyang kaligtasan? Si Xiao Leng ay hindi nakakaintindi ng paraan. Kung bigla kang naging 7-star Beastmaster, mapapalaki at mayabang ka ba? Tanong ni Xiao Dao. Sandaling natigilan si Xiao Leng sa tanong na ito. 7-star Beastmaster, ito ay isang kaharian na hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Inflation at kayabangan ang posibleng mangyari sa kanya. Pangalawa tiyuhin, kung siya ang nanalo, hindi ba ito magiging mas mayabang at mapagmataas? Sabi ni Xiao Dao. Manalo. Biglang tumangala si Xiao Leng sa langit at tumawa at sinabing, paano siya mananalo? Alam mo ba kung anong kaharian ang taong iyon? Umiling si Xiao Leng. Nang ang lalaki ay naging kampyon, bagaman maraming tao ang umaatake, walang sino man ang makapipilit sa kanyang tunay na lakas. Dahil sa kanyang mabangis na paraan, paunti-unti ang mga naghahaman. Sa ngayon, ang kanyang tunay na lakas ay hindi kailanman nasira. Natatakot ako na siya ang pinakamalakas na 7 Lamp Realm sa mundo. Isang linya lang ang layo niya sa 8 Lamp Realm. Sabi ni Xiao Dao. Ang pinakamahusay na 7 ilaw. Nagbago ang mukha ni na Xiao Zhan at Xiao Leng. No wonder walang makakatalo sa kanya. Siya ay isang malakas na tao sa 7 kaharian ng lampara, at isang linya lamang ang layo mula sa sirang kaharian. Huminga ng malalim si Xiao Zhan at nagtanong, bakit lumilitaw ang mga malalakas na tao sa lungsod ng Shaolin? Umiling si Xiao Dao. Minsan na niyang inimbestigahan ang bagay na ito, ngunit wala siyang nakuha,
kaya maaari lamang siyang umasa sa sarili niyang hula para hulaan ang kanyang layunin. Sa aking palagay, maaaring naghahanap siya ng paraan para makalusot sa hangganan. Ang pinakadirektang paraan ay sa pamamagitan ng patuloy na pakikipaglaban. Kung bakit pinili niya ang Shaolin City, wala pa rin akong ideya sa sagot. Sabi ni Xiao Dao. Pangalawa tiyuhin, ayon sa sinasabi mo, hindi ba patay na si Huang Xiaoyong? Beagle. Biglang sumimangot ang mukha ni Xiaoleng, ito na ang kanyang pagkakataon sa paghihiganti, si Huang Xiaoyong lamang ang namatay, maaari siyang maging masaya sa puso. Biglang bamaantong hininga si Xiao Dao. Ayaw niyang lumaban sa Imperial Court, at ayaw niyang magkaroon ng masyadong problema kay Huang Xiaoyong. Gayunpaman, si Xiaoleng ay isang inapo ng pamilya Xiao. Wala siyang anak sa ilalim ng kanyang mga tuhod at halos tretuhin si Xiaoleng bilang kanyang sariling anak. Ayaw niya talagang makitang binubuli si Xiaoleng, kaya naghiganti siya para kay Xiaoleng. Xiaoleng, malaking panganib para sa pangalawang tiyuhin na tulungan ka sa pagkakataong ito. Sabi ni Xiao Dao. Mukhang nagpapasalamat si Xiaoleng at sinabing, pangalawang tiyuhin, magiging anak ako sa iyo sa hinaharap. Ano ang panganib? Tanong ni Xiao Dao. Maaaring may ilang problema sa investigasyon ng Imperial Court, ngunit ang bagay na ito ay walang kinalaman sa bahay ng Panginoon ng lungsod. Kung tutuusin, sarili niyang desisyon ang pag-atake sa hamon. Hindi dapat sisihin ng Imperial Court ang responsibilidad sa bahay ng Panginoon ng lungsod. Huwag kang mag-alala. Kinabukasan, naging masigla si Feng Lingtai. Sa mahabang panahon, walang umatake dito. Si Feng Lingtai, na nasa mababang kasikatan, ay muling naging masigla at masikip. Nang lumitaw si Huang Xiaoyong, mas nabalisa ang mga tao, dahil alam nilang lahat na si Huang Xiaoyong ang umatake sa hamon sa pagkakataong ito. Siya ay may pagkakakilanlan ng 7-star Beastmaster. Sa makatuwid, sa mga mata ng mga taong kumain ng mga melon, ang hamon na ito ay tiyak na kahanga-hanga. Bakit siya mag-isa? Lumilitaw na mag-isa si Huang Xiaoyong, kaya medyo nagulat si Xiao Dao. Ang alipin na sumusunod sa kanya anumang oras ay hindi nagpapakita. Ayon sa eyeliner, si Huang Xiaoyong lang ang umalis sa inn. Tinatayang mainit sa kubrekama ang asawa niya at ang babaeng binili niya. Xiaoleng walang kahihiyang ngiti, sa kanyang isip, maruruming ideya lamang. Maraming tao sa lungsod ng Longyan ang nagsasabi na si Huang Xiaoyong ay isang simpleng tao. Ngayon ay tila siya na. Kahit isang utusan ay kayang makipaglaro sa kanya. Nakangiting sinabi ni Xiao Dao na katawa-tawa na ang gayong tao ay maaaring maging isang pitong bituin na Beastmaster. Sa oras na ito, diretsyong naglakad si Huang Xiaoyong papunta sa Challenge Arena. Alam niyang hindi dumating ang Aaron, ngunit nagtatago sa malapit. Kapag nasa panganib lang siya, tutulungan siya ng Aaron. Ipinaliwanag ito ni Aaron nang umalis siya sa inn. Ang kahilingan ng Aaron ay napakasimple. Hayaang umatake si Huang Xiaoyong hanggat maaari nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan, at bigyan ng buong laro ang kanyang buong lakas. Kung talagang kritikal ito, makakatulong ang Aaron. May isang magulong lalaki na nakaupo sa Challenge Arena. Magulo at mamantika ang kanyang buhok, parang tambak lang ng mga damo. Kung medyo malapit siya sa kanya, nakakaamoy siya ng malakas na amoy. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal na hindi naliligo. Sa paggalaw ng aking puso, isang puting figure ang bumaba mula sa langit. Ang malaking may pakpak na tigre ay direktang bumagsak sa tagiliran ni Huang Xiaoyong, at mukhang matalino at masunurin. Ang hitsura ng 7-star beast ay nagpabuntong hininga sa karamihan. Karamihan sa kanila ay nakarinig ng insidente ng Yanjihe, ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ito. Ngayon, ang makita ang tunay na 7-star beast ay may napakalakas na visual impact. 4 na ilaw, ngunit may 7 bituin, paano mo ito gagawin? Sa wakas ay iminulat ng lalaking nasa ring ang kanyang mga mata, halatang iba ang sorpresa sa kanya ni Huang Xiaoyong. Nandito ako para makipag-away, kaya hindi ko na kailangang magsalita ng kalokohan. Sabi ni Huang Xiaoyong light. Ang mga mata ng lalaki ay nakatuon sa 7-star beast. Ni hindi niya nilainggan si Huang Xiaoyong. Hindi niya inilagay si Huang Xiaoyong sa kanyang mga mata. Alam mo bang konektado ang buhay ng isang animal master sa ibang hayop? Kung mamatay ka, mamamatay din yan. Sayang naman. Sabi nung lalaki. Kumunat ang noo ni Huang Xiaoyong. Grabe talaga ang tono nitong pulubi na parang lalaki. Napagpasyahan na niya ang kanyang buhay at kamatayan.
Gayunpaman, si Huang Xiaoyong ay mayroon pa ring kaalaman sa sarili. Alam niyang hindi kayang maging kalaban ng lalaking ito ang lakas niya. Kung hindi dahil sa lihim na proteksyon ni Aaron, hindi man lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa challenge arena. Akala mo mamamatay muna ako bago ka lumaban. Ang yabang ba? Sabi ni Huang Xiaoyong. May ngiti sa kanyang bibig, tila naisip ng lalaki na biro ang sinabi ni Huang Xiaoyong. Aniya, mula sa pagpunta mo sa challenge arena, mapapahamak ka na. Kung sa bagay, magdadagdag lang ito ng kaunting problema sa akin. Don't get me wrong, hindi ko hahayaang makipaglaban ang hayop, sabi ni Huang Xiaoyong. Sa wakas ay tumingin ang lalaki kay Huang Xiaoyong, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Nais mo bang hamanin ang iyong sarili sa kanyang katawa-tawang lakas? Maging ang tatlong miyembro ng pamilya Xiao, na nanunood mula sa malayo, ay naguguluhan. Pangalawa tito, anong ibig niyang sabihin? Tanong ni Xiao Leng kay Xiao Dao. Si Xiao Dao ay labis ding naguguluhan, paanong posible na huwag hayaang lumaban ang ibang mga hayop? Naiisip ba niya na ang lakas ng apat na ilaw ay kayang hamanin siya? Sa oras na ito, biglang itinaas ng may pakpak na tigre ang ulo sa langit at umungal palayon na may apat na paa. Itong lalaking ito, baliw ba siya? Nag-aalinlangan si Xiao Dao na sabihin, orihinal na naisip na sinabi lang ni Huang Xiaoyong, hindi niya inaasahan na talagang hindi niya balak gamitin ang kakaibang hayop, ito ay puro paglalaro. Bagaman hindi matalino si Huang Xiaoyong, hindi siya ganoon katanga. Ano ang ginagawa niya? Sabi ni Xiao Zhan na may pagdududa. Walang makapagpaliwanag sa problemang ito. Kahit na ang lalaki sa challenge arena ay hindi naiintindihan ang intensyon ng paglipat ni Huang Xiaoyong. Pinapatay mo ang sarili mo. Sabi ng lalaki kay Huang Xiaoyong. Tinawag ni Huang Xiaoyong ang may pakpak na tigre, ngunit hindi niya hinayaang lumaban ang may pakpak na tigre, ito ay sinabi ni Aaron sa kanya na gawin ito. Kung lalaban ka lamang sa sitwasyong apat na lampara, ang kabilang panig ay malamang na hindi handang mag-aksaya ng oras sa kanya at direktang lumaban. At ang hitsura ng may pakpak na tigre, ay hahayaan ang kalaban na magduda, bibigyan niya si Huang Xiaoyong ng isang tiyak na mobile phone meeting, upang malaman kung ano ang gustong gawin ni Huang Xiaoyong. Sa panahong ito, pagkakataon na ni Huang Xiaoyong na umatake. Hanggat kaya niyang bigyan ng buong laro ang kanyang sukdulang lakas, ang layunin ng pag-atake sa hamon ay makakamit. Kunin mo. Nagkusa si Huang Xiaoyong na umatake ng walang anumang hakbang sa pagtatanggol. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake. Dahil sa eksenang ito, mas nalilito ang tatlo sa pamilya Xiao. Hindi talaga nila naiintindihan ang gustong gawin ni Huang Xiaoyong. Kung ang isang may pakpak na tigre ay lalabas, mayroon pa siyang pagkakataong mabuhay, ngunit sa kanyang sarili lamang, siya ay ganap na patay. Pangalawa tito, hindi ba niya alam ang lakas ng lalaking to, kaya pala pabaya? Hulaan ni Xiao Leng. Goon, baka kapag nakita mo na ang dulo malalaman mo kung ano ang gusto niyang gawin. Huminga ng malalim si Xiao Dao at sinabi. Sa challenge arena, tila mabangis ang pag-atake ni Huang Xiaoyong, ngunit sa katunayan, hindi niya kayang magbigay ng tunay na pinsala sa kalaban, at kahit na wala siyang pagkakataong makilala siya. At hindi ito ginawa ng taong iyon, dahil napakaraming pagdududa para linawin ito, at ayaw niyang mamatay si Huang Xiaoyong ng ganoon kadali. Hindi bababa sa kailangan niyang malaman kung bakit hahamonan siya ng isang pitong bituin na Beastmaster sa lakas ng apat na kaharian ng lampara, at ano ang sikreto nitong sinasadyang pag-uugaling naghahanap ng kamatayan. Anak, bakit mo ginagawa ito? Alam mo bang hinahanap mo si kamatayan? Sa proseso ng pakikipaglaban, tinanong ng lalaki si Huang Xiaoyong. Pamatok lang si Huang Xiaoyong, sa oras na ito, wala siyang iniisip, dahil alam niyang mapoprotektahan ng Aaron ang kanyang integridad, at alam niya na sa pamamagitan lamang ng paglalaro ng kanyang limitasyon ng matindi at malinaw, makakahanap siya ng paraan para masira ang sitwasyon. Kapag hindi ka nagsalita, papatayin kita. Binyantaan ng lalaki si Huang Xiaoyong. Pinakilos ni Huang Xiaoyong ang lahat ng puwersa sa kanyang katawan upang gumawa ng pag-atake, at ang kanyang pagkamatay ay hindi nagparamdam sa kanya ng anumang krisis. Sa mga oras na ito, naramdaman na lang niya na patuloy na lumalabas ang mga puwersa sa kanyang katawan, at tila hinding-hindi sila mauubos. Ito ay isang pakiramdam na hindi kailanman naramdaman ni Huang Xiaoyong. Siyempre, sa buhay ni Huang Xiaoyong,
hindi pa siya naging ganito kawalang halaga, at sa harap pa rin ng napakalakas na kaaway. Ang pasensya ng taong iyon ay medyo nauubos, ang ekspresyon ng mukha ay halatang isang sutla ang naiinip. I'll give you one last chance. Anong gusto mong gawin? Nagpatuloy ang lalaki. Walang pakialam si Huang Xiaoyong. Sa oras na ito, hindi niya mapigilan ang sarili. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay naging hindi mapigilan, kahit na gusto niyang tumigil. Matapos maramdaman ang estado ni Huang Xiaoyong, sumimangot ang lalaki at muling tumawa, na nagsasabing, "How dare you want to use me to break the situation? Boy, alam mo ba na kahit matagumpay mong sirain ang sitwasyon, kaya kitang patayin? Wala itong kabuluhan, para gawin mo." Umatras ng ilang hakbang ang lalaki at binuksan ang distansya sa pagitan nila ni Huang Xiaoyong. Nang handa na siyang palayain ang ignorante na batang lalaki sa impyerno, bigla niyang naramdaman na siya ay kinulong ng hininga, at ang malakas na hininga ay tila kayang patayin anumang oras. May sandaling gulat sa kanyang mga mata, at naramdaman ng lalaki ang pinanggagalingan ng hininga. Sa dami ng tao, may lalaking dahan-daang lumalapit sa kanya. Ang kanyang lakas ay hindi lamang nasa itaas niya, ngunit ilang beses na mas malakas. Paano mabubuhay ang gayong makapangyarihang tao sa lungsod ng Shaolin, pangalawang tiyuhin, ano ang ginagawa niya? Bakit hindi niya direktang patayin si Huang Xiaoyong? Tanong ni Xiaoling na nakatingin sa malayo. Sa tingin niya, napatay na ng lalaki si Huang Xiaoyong. Bakit bigla siyang tumigil? Napakunot ang noo ni Xiao Dao. Hindi niya maintindihan kung bakit natigilan ang lalaki, tulad ng nasa larawan, huminto, hindi ko alam, ngunit may pakiramdam ako ng kawalan ng katiyakan. Medyo kinabahan si Xiao Dao, na parang may masamang mangyayari. Sa karamihan ng tao, isang lalaking nakaputi na may maskara ang lumabas, umakyat sa challenge arena, at sinabi kay Huang Xiaoyong sa makapal na boses, lumakad ka at magpahinga. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!